What's up mga kakalistites, Miguel Patrick Patricio. So for today's video guys ay ito na yung time na install natin yung non-tapered na sealed bearing natin na Ragusa. So nakabili na ako ng sealed bearing na non-tapered. Okay, so as you can see, so ginagawa ko na yung paglalagay nung crown race. So sa pagtanggal pala nung mga yung sa handlebar tsaka yung mga stem, so may video na tayo niya kaya mabilis na lang to. Okay, so ayan, so yung nilagay kong crown race dyan is mamaya malalaman nyo yan kasi epic fail yan. Yung nilagay ko kasi dyan is yung pang sa taas, yung nasa taas nya. So mali yun na ilagay ko yan kaya medyo nag-i-struggle ako sa pagkabit nyan, diba? Dapat madali lang yan eh, so hindi ko napansin. Alright, so tinan nyo, so medyo nag-i-struggle ako sa paglalagay nung crown rest kasi hindi naman talaga yan yung ilalagay. Okay, so mamaya makikita nyo yan. Marirealize ko na lang yan na mali pala yung kinabit ko dyan. Sheesh! So panoorin muna natin to. Alright. So ayun na nga, sa pagkakaalam ko dyan is okay na yung crown race na nilagay ko. So mamaya marirealize natin yan. Alright. So ayan, so pagkatapos nyan, akala ko nga okay na yan. So ngayon is lalagyan na natin ng grasa yung sa may head tube nya para mailagay na natin yung mga sealed bearing. Okay, so yan, so prepare lang yan. So lalagyan na natin ng grasa yan. Okay, so tingnan na lang muna natin to. Let's go. Alright mga kaklista, no? So yeah, so nakakita nyo ngayon is yung paglagay nung sa sealed bearing. Okay, yung kumbaga yung paglalagyan ng sealed bearing. So nakikita nyo naman, pinupukpok ko lang siya. Yan. So make sure lang na dahan-dahan lang yung pagpukpok. So ang ginagawa ko dyan is paikot lang. Okay, na dahan-dahan para hindi masira yung ano natin, yung pinakalagay ng bearing. Okay, so make sure lang din na lapat na lapat. Okay, para walang nakauwang doon sa may bakal. Alright, so dyan naman tayo sa baba. So yun nga, napagtanto ko na dyan na tama talaga na non-tapered talaga yung ano nya, yung head tube nya. Napeke ako doon. Kung napanood nyo yung video nung pag-install ko nung tawag dito, nung rigid fork, so yun, akala ko may sasabay ko na yung sealed bearing. So yan, kaya nahiwalay ko pa yung video. Dapat sabay na yan eh. Alright, so anyways, yun lang. Dyan, kung ano yung ginagawa ko dyan, ganoon din. Alright, so konting pukpok lang, basta paikot lang. Make sure lang na dahan-dahan. Ginamit ako ng basahan din para yung pagpukpok doon sa mismong ano is hindi mapipi. Okay, so nilagyan ko na siya ng grasa. Alright, tapos ilalagay ko na dyan yung bearing nya. Yan, so konting pukpok ulit. At paikot lang yung pukpok. Yan, lagay ulit ng grasa para swabe yung pagpasok. Alright, so wala kasi tayong proper tools para sa mga nung ipepress mo yung bearing eh. So kaya DIY lang tayo. Alright, so yan, so dahan-dahan lang ng pukpok para hindi masira yung pinaka bearing natin. Okay, so pagkatapos nyan is yan, ganoon pa rin, pukpok pa rin. So kung hindi kaya ng ganyan, pwede nyo baliktarin yung mga bisikleta nyo. Okay, so sa akin naman is nagawa ko naman natin ng paraan na nakatagilid lang. Okay, alright, so yung susunod naman is yung sa taas. Yan na yung lalagyan natin ng sealed bearing. O, lagyan natin ng grasa para smooth yung paglagay. So konting pukpok ulit. Yan, so paikot lang hanggang lumapat. Okay, so hanggang maging swabe yung pagpasok nya. Alright, oh, let's go. Ayos to. Alright, so tapos na natin nalagyan yung mga sealed bearing. So ngayon naman ay ilalagay na natin yung fork. Yung rigid fork natin na Ragusa RB500. So kung di nyo pa napanood yung pag-install niyan, so nilalagay ko dyan yung link sa description kung gusto nyo siya panoorin. Alright,
So yan, so palagay-lagay pa ako ng grasa dyan. So mali naman yung kinabit ko dyan. Sheesh! Ano ba yan? Alright, so wag mo na lagyan yan. So mamaya marirealize mo rin yan. Mali yung nilagay mo. Okay, so mamaya panoorin nyo. At yun nga, mali ang nalagay natin ng crown race. So 1, 2, 3. O yan o. O, sinusubukan ko pa yan. O, lagay-lagay grasa. Tapos, ayan. So pag check ko dyan, oink. Hindi pala tugma yung crown race. So mali tayo. Oink. At yun na nga, na-realize mo na mali yung crown race. Okay, so tanggalin mo yan. Tapos, ipalit mo yung isa. Yan. Tama na yan. So, ang galing, di ba? Ayang effort. Sheesh! So, anyway, at least alam natin na mali yung ginawa natin. So, DIY nga tayo. Okay lang yan. Okay? So, yan. So, yan. Sigurado na yan. O, lagay-lagay grasa ulit. Tapos, lalagay na ulit natin siya dito sa bike natin. So kaya pala kanina nag-struggle tayo, 'di ba? Ang hirap niyang ilagay, mali pala 'yon. So tingnan niyo naman yung paglagay natin kanina, 'di ba? Ang bilis lang. Pasok agad. So hindi ko rin naisip 'yun nung nilalagay ko yung crown race kanina pero mali. So ayan. 'Di ba? Mas ano na siya. Sakto na siya. So binupukpok ko pa 'yan, oh. Oh, para bumaon. Oh, 'yan. Okay na. Lapat na yung fork natin doon. So ngayon naman is ilalagay na natin yung nasa taas para mas okay na siya. Okay? Para ma-set up na natin yung mga handlebar niya. Okay? So tara, let's go. Sheesh! Alright. At ngayon ay ilalagay na natin yung handlebar, yung stem at yung mga spacers natin. Pero syempre, unahin muna natin yung nilagay natin na crown race kanina na hindi naman dapat. Kasi para talaga yan dyan sa taas. Okay? Ayan, so sipat-sipat muna. So make sure lang na walang umaalog doon sa loob. Okay? Para iwas sa back job. So make sure lang na lapat yung mga nilalagay natin dyan. So ayan. So nilalagay ko na yung crown race na hindi naman talaga dapat doon sa kanina. O dyan talaga siya sa taas. Okay? So yan. So yun yung umiipit doon sa may bearing para magsentro siya at hindi umalog. Okay? So yan. At ilalagay na natin yung spacers niya. Alright? Sheesh! Ayan, oh. So dalawang spacers lang yan. Hindi, tatlong spacers pala yan. Dalawang malapad-lapad at isang manipis. Okay? So pagkatapos niyan, syempre ay ilalagay na natin yung handlebar at nakakabit na rin yung stem dyan. Okay? So, ayan. Ayun, no? Yan. So, konting alalay. Yan. Tapos, so, medyo dinidin ko yan para mas bumaon yung mga bearings niya. Okay? So, dahan-dahan lang para hindi mabasag yung bearing. So, sayang naman yung effort natin sa pag-install. Kung mababasagan lang tayo or masisira yung bearing. Di ba? Ayan. So, syempre, ayan, sisipatin na natin yan para sa alignment na gagawin natin. So, sa alignment na gagawin natin is, uunahin ko muna yung ano dyan. I-hand tight muna natin kumbaga, tapos nagamit tayo ng Allen wrench or Allen key. Okay? So, sa paghigpit ko nun is, gagamitan nga natin nun, tapos pagkatapos ay, ano ba yun? Gagamitan na natin ng torque wrench para dun sa torque value ng mga bolts natin. Okay? So yun yung 7 Newton meter dun sa may stem niya, at yung dyan sa may, yan yung hinahantay ko dyan, yan yung sa around 5 to 6 Newton meter yung torque value niya. So makikita nyo yan mamaya. Okay? So dyan ay anuhin ko na yan. Parang Allen wrench muna ang gagamitin natin. Kumbaga paunang higpit lang kumbaga. Yan. So sisipatin muna natin ng maigi para hindi na tayo uulit-ulit, diba? Yan. Okay? So ito lang naman yung ginagawa dyan eh. Yan. So sisipatin ko muna, tapos yan, ginamit na ko ng Allen key or Allen wrench.
Yan, paunang higpit yan. So tulad ng nasabi ko kanina, yun muna yung ginawa ko para mas mapabilis yung trabaho or yung ginagawa natin. Okay? So pagkatapos yan ay hihigpitan na natin ng torque wrench. Okay. So yun lamang mga kaklista, no, at naging successful na yung ating pagkabit nung sealed bearing natin na non-tapered. Okay? So napeke tayo nung una. So ngayon at least okay na. Okay? Ayan. So nakikita nyo dyan ay nilalagay ko na yung torque value nya. Hinigpitan ko na siya ng torque wrench gamit ng torque value nya. Okay? So yun lamang mga kaklista, no, at sana may natutunan kayo sa video na to. Sa medyo mahaba-haba ng konti kasi nga medyo nag-epic fail. Okay? So yun lamang mga kaklista. Maraming salamat sa panonood nyo. God bless and ride safe. Sheesh! Alright, so tamang higpit lang ako dyan, no? Diba? Ayos. So ayos na yan. Salamat! Like and subscribe. Sheesh!